Hello? Ayun. A blessed Sunday po sa ating lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin ang one true God natin na isang buhay na Diyos na meron tayo. Sige po, mas malakas pa dyan. Hallelujah. Hallelujah. Isang malamig na umaga po sa ating lahat. Few weeks ago, nagrereklamo na tayo na ang init-init. Diyos ko, summer na, but few days ago, we were like whiplash with a cold wind, no? Habang po ako naglalakad after ng work ko lagi sa office, 1 a.m. po. Apakalamig ho. At gustong-gusto ko po naglalakad dahil nga apakalamig. So parang di ako pinagpapawisan habang naglalakad. But yeah, you know what, my brothers and sisters, no? Sa social media po, ang dami nyo makikita na ano, no? When you're scrolling through social media, sa inyong Facebook feed, no, sa inyong TikTok feed, no, ang dami nyo makikitang taong nag-share na paano nila na-overcome yung kanilang mga problema sa buhay, no? And you would often see there po na makikita nyo doon, sinasabi nila na sila ay nagpagod, sila ay kumayod, sila ay talaga namang pumunta daw sa iba't ibang mga tao, naghanap ng iba't ibang tulong, no? And some of them would tell you na you can do it with just yourself. Some of them, may mga post po doon, sasabihin nila, kaya mo yan na ikaw lang, hindi mo kailangan ng ibang tao. But us, Christians, believers, we know na nakakaya natin ang bawat pagsubok sa buhay, nakakaya natin at napagtatagumpayan natin ang bawat araw-araw because we have God. Dahil meron tayong buhay na Diyos na nasa loob namin. Amen po ba? Nasa atin ang Diyos, nasa loob natin siya, kaya tayo ay tagumpay na. Tagumpay na. We are walking from one victory to another victory and to another victory. We are more than conquerors as what God told us. No? Kaya kapag nakakakita ako ng mga posts na gano'n, na they are highlighting how glorified they are. They're glorifying themselves. Nope. What we will always see there and what we will always glorify and highlight and magnify in our lives should always be the goodness and mercy of the Lord in our lives. Amen po ba? Kayo po ba ay tagumpay na? Lahat po na nagtagumpay na, isimigaw ng tagumpay! Hallelujah! Lahat po ng tagumpay na ay tumayo. Puri tayo sa Panginoon ngayon. Hallelujah! Thank you, Jesus! Let's give a shout of praise and victory and freedom in Christ! Hallelujah! He did not hesitate. He gave his life away. His love, our Savior came to seek and save the lost. He is the only way. His love, through him we overcome. Through him we overcome. Jesus, you're alive enough. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom, we dance in freedom, 'cause you've set us free. You paid the price. You took
standing strong. We fix our eyes on Him. He alone is good. He is love. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in freedom, dance in freedom. We dance in freedom, 'cause you've set us free. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Oh, 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 oh. I am living in freedom, living in freedom. Oh, 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 oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. We dance in your freedom. We dance in your freedom. 'Cause you've set us free. 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 Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Because of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah, come on. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Ooh, oh, oh.
got a victory. Everything will be alright, alright. Hey, hey. We got a victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got a victory. Everything will be alright, alright. Hey, hey. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. 'Cause we're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. Now the power of your name, Jesus, you're the one. Who made a way for us? The one who made a way for us. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. We have overcome. Jesus, thank you, Lord. We exalt your name, Father. Come on, church. Let's continue to worship our one true God. Tunay nga, Panginoon, na ika'y mabuti, ika'y tapat. We thank you for the cross. We thank you for your life, oh God. Come on, church. Let's continue to praise. Let's continue to utter praises into Him. Let's magnify His name. Yes, Jesus, we acknowledge your presence in the midst of us right now. By His stripes we are healed. Hallelujah. Thank you, Panginoon, dahil meron po kaming buhay, naganap at kasiyasiya. We thank you, Father, na kami ay nakakalapit, Panginoon, because of your Son, Jesus Christ, na nasa amin na. We are free indeed. Hallelujah. We are free from any sins, from any addictions, from any sickness, from anything in this world, Panginoon. We have the power, the same power, Panginoon, na nasa kay krus, that Jesus Christ raised from the dead is the same power that is in us. Kaya wala na ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Hallelujah! Thank you for the identity, O God, na nasa amin na. That is you, Jesus. With that, we can enjoy the life na meron kami ngayon. The relationship na meron kami ngayon, Panginoon. Indeed, Christian life is indeed happy. Panginoon, hindi po kami nakatungtong sa numero. Kami po ay nag-i-enjoy dahil kami ay may relasyon sa inyo. Hallelujah! Ano pang mahihiling natin, church? Nasa atin ang lahat. And this morning, we will give our best worship. We will focus onto Jesus. We acknowledge your presence, Holy Spirit. Yes. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever.
to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Come on, church, let's all sing. His body drenched, his body bound and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. So sing, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. All sing one more time. Oh, praise the name. The name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Oh, praise his name. Hallelujah. Come on, church. Let's all continue to praise our one true God. Hallelujah. Let's utter praises unto him. Let's open our mouth. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Jesus, thank you, Father. Oh, praise his name forevermore. Forever.
praise you, Father. Oh, we thank you for the cross, oh God. Come on, church. Let's continue to praise our one true God. Indeed, we are victorious. Hallelujah. Because of you. Praise your name, Lord Jesus. Hallelujah. Sige po mga kapatid, patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Karapat dapat siyang itaas. Karapat dapat siyang itanghal sa bawat buhay po natin. Hallelujah. Thank you, Lord God. We praise your name, Lord God. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Oh, Rabakandareya, Shekya, Rabasandareya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Glorify your name, Lord God. Oh, we give glory to you, O Lord. Today, Lord God, we indeed declare that you are the Lord, our God. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon. Lord, ibinibigay po namin ang aming pasasalamat, hindi dahil magandang nangyayari sa paligid namin, hindi dahil magandang nangyayari sa buhay po namin, kundi dahil alam namin sa gitna, Panginoon, ng anumang kaguluhan, sa gitna ng anumang kahirapan, ang presensya mo, Panginoon, ay nasa aming buhay, Panginoon, at kailanman, ikaw ang nagsabing hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong salita, Lord God. Salamat sa tinapos mong gawa, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay, Panginoon, pero ikaw ay nabuhay na muli, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng kalayaan. Napagtagumpayan mo ang kamatayan doon sa krus, Panginoon. Kaya kami ngayon ay malaya na, Panginoon. Buhay kami. Ang buhay mo, Panginoon, ay nasa sa amin na. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Hindi kami nagpapasalamat sa karamdaman, hindi kami nagpapasalamat sa anumang kahirapan ng buhay, kundi nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ay nasa sa amin, Lord God. Christ in us, Lord God, the hope of glory. Yan, Panginoon, ay isang misteryo na sa matagal na panahon, O Lord, ay naitago sa amin, naitago, Panginoon, sa mga tao. Pero ngayon, Panginoon, ay yung inihayag, Panginoon, sa iyong mga anak, na ikaw nga, Panginoon, ay sumasa aming buhay. Kaya po yun ang aming malaking pasasalamat, Panginoon. Isang malaking pribilehiyo, Panginoon, na ikaw ay nananahan sa buhay po namin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na maihahayag ngayong umagang ito. Alam namin, Panginoon, ang tagumpay, O Diyos, ang kalayaan, Panginoon, ang kapayapaan, kagalakan, ay nasa sa amin na sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord
Hallelujah. Magandang umaga po. Talaga naman, no? Yun palang lyrics. Sabi nga po sa colloquial term, paldong-paldo na. Okay? Yung lyrics pa lang, nangungusap na po sa atin on what Jesus has done on the cross for us. At kailangan po nating maunawaan ng malalim yon para makita natin yung gloria ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, our announcement po, bago tayo mag-pray ng ating LO, our giving of our Agape monthly pledges is every third Sunday of the month. Pero kapag hindi po natin naibigay, fourth Sunday, meron pong first Sunday of the coming month. It means maibibigay po natin yon. Hallelujah. God has already given us everything pertaining to this life and godliness. Hindi po tayo magkukulang. Even when we give our pledge, when we give our offering, the Lord has already blessed us. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Ang katotohanan ng iyong salita ang siyang patuloy na nagpapalaya sa amin. Ang iyong mga salita ang naghahayag kung gaano kami ka-blessed through your grace, O God. And whatever we give, Lord Jesus, ito po ay nanggaling sa inyo. Hindi kami magkukulang sapagkat alam po namin na ang lahat ay naipagkaloob niyo na sa amin. Salamat, Ama, because of the love that you have given us. Hindi namin nararanasan gaano man kahirap ang kapaligiran, Panginoon, because ang aming mga paningin ay nakatuon sa inyo. And when we focus our lives in you, Lord God, we see the glory of you in us, Panginoon. Kaya nga po sa aming pagbibigay, it is an opportunity, Lord God. It is our faith that we declare that in everything, Lord God, we give it all unto you, Panginoon. Kaya sa umagang ito, lahat ng papuri, pagdakila at pasasalamat ay ibinabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Did not hesitate. Gave his life away. His love, Our Savior came to seek and save the lost. He is the only way. He is love. Hallelujah! Once again po, isang pinagpalang Sunday po sa ating lahat. Wala pong naibigay sa akin na bagong mga dalo. Dahil dyan, tayo po lahat ay tumayo at magkamaya. Let's welcome one another! You're alive in love. Love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. Dancing in freedom, dancing in freedom. Jesus, you're alive in us. Nothing can separate us from the love that you gave away. Jesus, you're the truth, you are the light. Dancing freedom, dancing freedom. You set us free, you set us free, you set us free, you set us free.
Amen. Tagumpay na po, ano po? Tatayo pa lang tayo, tagumpay na. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko po, lahat po tayo every Sunday, no? Excited po tayo to hear the Word of God. Amen. Alam po natin, lahat tayo, nag-expect lahat tayo sa Diyos. Amen. Kung ano po ang kanyang kapahayagan sa atin sa umagang ito. So, yung title po natin is Reigning in Life, ay yung theme natin, Reigning in Life. And then, yung ating first quarter is to redeem to reign. Pero ang ating pong title for today is Christ in You, the Hope of Glory. Amen. Buksan ko lang po ito na. Christ, the hope of glory. Amen. Alam naman po natin, nung tanggapin natin si Jesus sa puso po natin, sa buhay po natin bilang Panginoon, tagapagligtas, siya po ay nanahan sa atin. Amen. And that Christ in you is the hope of glory. Amen. So kung titignan po natin, nung manahan ng Diyos sa atin, ang kanyang Espiritu ay nanahan sa atin. So, yung kanyang presensya, dahil nanahan siya sa atin, ang kanyang presensya ay laging nasa atin. Amen. So, kung titignan po natin yung nakaraan na lesson, no, kung paano tinalakay natin kung ano ang nangyari sa atin when we receive Christ as our Lord and Savior. So, makikita po natin kung anong nangyari sa atin. Di po ba? Na tayo, we became holy, we became righteous, our sins were forgiven, no? We were justified. So, kung titignan po natin, yung ating born-again spirit, it is perfect and it is complete because of Christ. Dahil, no, nandun na po si Kristo sa puso natin. So, yung ating espiritu, yun po ang na-born again. So, walang problema sa ating espiritu. Kaya, tinapos na po ng Diyos, no? Nung siya yung maipako doon sa krus, tinapos na niya ang lahat, no? It is finished, sabi nga po. Kaya, palataya po tayo sa Kanya. Tinanggap natin sa ating espiritu ang benepisyo ng ginawa ng ating Panginoong Yesus sa buhay natin. Kaya, kaya natin in spirit. Yung kalagayan po natin in the spirit, it is complete and it is perfect. Amen. Wala pong problema doon. Okay. So, Christ in you, the hope of glory. What is the Greek word for hope of glory? Ang ibig sabihin ng Greek word of hope is elpis and Greek word of glory is doxa. Elpis signifies a confident expectation, yung hope, while doxa refers to God's splendor, majesty, and divine presence. So kung titignan po natin, meaning, you have a confident expectation on the God's splendor, majesty, and divine presence. Confident expectation, meron kang tiwala sa iyong inaasahan. Amen. So, meron kang tiwala sa iyong inaasahan na magmamanifest sa iyo, no? Magmamanifest sa iyo yung presensya ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Kaya nga, He is the hope of glory dahil makikita po natin, no? Dahil
yun ang pag-asa natin. Kung yung Kristo na tinanggap natin sa puso natin, it is our hope. Amen. Ano po ba ang ibig sabihin ng glory? No? Glory is defined as the manifestation of God's goodness. Yeah, yung pagpapakita ng Panginoon sa buhay natin, no? Kung saan tiwala tayo na yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, ito ay mararanasan natin. No, glory is the manifestation of God's presence. No, na kung saan yung glory ng Panginoon ay it will flow from the believer's spirit. Na kung saan nananahan ang ating Panginoon para ito ay maranasan in the physical. Amen. No? Glory refers to manifestation of God's goodness and power, and Christ in you is the source of that manifestation. Amen. No? So, ito po yung pagpapakita, no, yung kabutihan, no, ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. At yung Kristo na nasa puso natin, yun ang doon magmumula. Amen? Doon magmumula. Kaya kung titignan po natin, ang pag-asa natin ay hindi natin makikita ito sa labas. Ang pag-asa natin mismo ay nasa puso mo na dahil si Kristo ang pag-asa ng buhay mo. Amen? So, glory is the manifestation of God's goodness. Yung hope, it is not a mere wish. Sana. But a confident. Tiwala ka. No? Tiwala ka that the divine, supernatural. Supernatural, pag sinabing supernatural, it is not natural. Pag sinabing it is not natural, go. No? Ito ay beyond the limit. Amen. No? Beyond the limit ito. Dahil it is supernatural. So, it is a confident expectation that this divine, supernatural life of Christ can be released from your spirit to your soul and body. Amen. No? Yun po ang sinasabi natin. Tayo po ay mayroong tiwala sa ating inahasahan, no? Na kung yung Kristo sa puso natin, ito po ay mag-manifest in our soul and in our body. Yun po ang ating ine-expect. Amen. Sabi nga po, ang kalagayan natin is the spirit, napakaganda. Inayos ng Diyos ang aking kalagayan in the spirit. Kaya nga po, wala na tayong hahanapin pa. Kaya nga po, napakaganda ng kalagayan natin in the spirit. Because we have the life of Christ. We have the supernatural life of Christ. We have the power of Christ. No? Nasa atin ang lahat, sabi nga, binigay ng Diyos ang lahat. No? So, ang inahanap po natin, ang hope po natin, kung anong kagandahan nangyari in our spirit will manifest in our soul and in our body. No? Sa atin, sa ating buhay. Amen. So Christ in you. Bakit sinabing Christ in you is the hope of glory? No? Bakit? Dahil the Christ that is in us is only the way. He is only the truth. And He is only the life. Wala nang iba. Siya lang ang buhay. Siya lang ang katotohanan. Siya lang ang daan. Kaya andon yung pag-asa natin. Na kay Kristo ang pag-asa natin. Wala nang iba. Amen. So kung titignan po natin, no, yung nung manahan ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin, no, na kung saan, yung pananahan niya, yung source natin. Yun ang pinagmumulan natin. No? Yun ang pinagmumulan ng ating kawiran,
kung bakit tayo matuwid, no? Yun ang pinagmumulan ng ating kapangyarihan, kung bakit nagagawa natin yung hindi natin dati nagagawa. No? Ito po yung pinagmumulan ng lahat. The Christ that is in us. Amen. Kaya nga, sa buhay natin ngayon, kumpiyansa po tayo na kung ano ang kung ano ang kalagayan natin, the Spirit, ay mararanasan natin, mag-manifest ito sa buhay natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Dahil si Kristo ay nasa atin, no? Mapapagtagumpayan natin kung ano man ang limitasyon dito sa mundo. Mapapagtagumpayan natin ang kasalanan. Dahil alam naman po natin, pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Amen. No? At hindi na tayo mag-i-strive for glory. Bakit? Dahil yung glory na ito ay nasa atin na. It is already in our spirit. Amen. Yung kaluwalhatihan, yung kaningningan ng Diyos, no? Yung kabutihan ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, yung presensya ng Diyos, that is the glory of na atin na. Amen. Nasa atin na. Amen. Kaya hindi na po natin dito kailangan hanapin pa sa labas kung saan tayo pupunta dahil nasa atin na. Amen. So, ang gagawin lang po natin sa buhay natin, no? At yung karanasan na ito ay mararanasan natin, hindi pa lang kapag nawala na tayo, nakasama natin si Kristo. Hindi. Ito sinasabi ng Panginoon, itong sinasabi nating glory na ito, ngayon ay mararanasan natin. Amen. Basta't paniwalaan lang natin kung ano ang ating kalagayan in the spirit. Paniwalaan lang natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Paniwalaan lang ang finished work of Jesus on the cross. Amen. Sa Old Testament, makikita po natin, wala silang ibang hinihintay kundi ang pagdating ng Mesyas. Di po ba? Bakit? Dahil nakikita nila, yun ang pag-asa nila. Di ba? Yun ang pag-asa nila. Na? Kaya nga po, pero yung hinihintay nilang pag-asa na yon, dumating na. At ang pag-asa, hinihintay nilang yon, hindi lang siya dumating. Pinili pa niyang manahan sa atin. Ngayon, nasaan ang pag-asa natin? Hinihintay pa ba natin? Maghihintay pa ba tayo ng pag-asa natin sa buhay? Hindi. Dumating na. Nandyan na. Tinanggap mo na sa puso mo. Amen. So, ang ibig sabihin, lahat ng mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Yesus, mayroon silang pag-asa. Dahil si Kristo ang pag-asa nila sa buhay. Hindi po ba tayo masaya nun? Dahil yung inaasam nila, yung inihintay nila, yung inahanap nila, nandyan sa puso mo, kapatid. Nandyan sa puso mo. Amen. That is your hope, that Christ, that is in you. Yan ang pag-asa mo sa buhay. Amen. So, basahin po natin yung Colossus. Nais ng Diyos, Colossus 1:27, nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay sumasa inyo at ito ang basehan ng pag-asa ninyo na inyong makakantan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Sabi po sa English, sa Colossians, to them,
God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Amen. Dito po nagmula yung title natin. So, ang sinasabi ni Pablo sa mga hentil, gusto niyang i-clear ito sa kanila, ipaunawa. Ang sabi niya, yung Kristo na nasa inyo, yan ang basehan ng iyong pananampalataya upang makamtan ninyo ang mabuting kalagayan. Amen. I-clear niya yon. No? Hindi na tayo kailangan maghanap pa, hindi na tayo kailangan magpagod pa. Dahil yung pag-asa natin sa buhay, ang sabi ni Pablo, the Christ that is in you. Ang sabi niya, amen, yung Kristo na nasa iyo. Kaya kapatid, yung Kristo na tinanggap mo sa puso mo, yan ang pag-asa ng buhay mo. Amen. Amen. Tagumpay. Okay. Bakit nga ba sinabi that Christ that is in you is the hope of glory? Amen. Kung titignan po natin, no, yung Kristo, bakit niya piniling manahan sa atin? May purpose siya. May purpose siya. Yung Diyos na mabuti ay nanahan sa atin. Dahil nais niyang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Dahil nais niya na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Nais niya, amen, na yung kagalingan na iginawad niya sa atin, ito ay ating maranasan. Nais niya na tayo ay maranasan natin yung kalayaan. Amen. So, siya yung pag-asa natin. Siya yung pag-asa natin sa buhay natin. Dahil, kapag tayo nanampalataya sa Kristo na nasa atin, na kung saan siya ay mananagumpay, ikaw rin ay magtatagumpay. No? Na ang Panginoon natin, na patuloy na napagtagumpayan mundo, ang kasalanan, ikaw din ay mapapagtagumpayan mo rin ang kasalanan sa mundong ito. Kaya kung titingnan po natin, siya lang talaga yung pag-asa natin. Kasi nga, unang-una, siya lang ang naka-fulfill ng law. No? Siya lang talaga yung pag-asa natin. Kaya nga po, sa Kanya natin ituon. Sa Kanya natin ituon ang ating fix. Kaya nga sabi ng Panginoon, fix your eyes, Jesus, which is the author and the finisher of your faith. Sabi nga, di po ba? No? So, yung Kristo na nasa iyo, amen, siya yung pag-asa mo. Dahil buhay siya. Tandaan po natin, yung tinanggap natin Kristo sa buhay natin, buhay yan. Buhay siya na patuloy na kumikilos sa buhay natin. Kung kaya sa buhay natin, patuloy niya tayong nire-remind sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung sino ka na sa harapan ng Diyos. Di po ba? Na ikaw ay matuwid na ikaw ay mananatiling matuwid, nasa iyo na ang kalikasan ng Diyos. Amen. Kaya makakapagpatuloy tayo. Amen. Kaya makakapagpatuloy tayo dahil siya ang nagbigay ng katuwiran natin. Kung tayo lang, baka wala nang babalik dito. Noon tayong mga Kristiyano, noong unang mga Kristiyano, di ba? Kapag may nagawang hindi tama, mawawala na sila. Kasi nga, they feel guilty. They condemn themselves.
Pero ngayon naunawaan natin. Di ba? Dahil lamang sa katuwiran ni Kristo, kaya ikaw ay matuwid. Amen? Kaya siya talaga yung pag-asa natin. Di ba? Yung katuwiran niya ang naging katuwiran natin. Naging matuwid tayo dahil sa ating Panginoon. Amen? So, dahil si Kristo ay nanahan sa atin, fix ang kanyang dwelling. Hindi naman siya palipat-lipat. Noong Old Testament, nandun siya. Tapos, hindi siya palipat-lipat. Mananatili siya sa iyong puso, sa iyong espiritu. So, ang ibig sabihin, makakasama mo siya habang buhay. Makakasama mo siya habang buhay. Pangwalang hanggan ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? No? So, pangwalang hanggan ang kanyang pananahan sa iyo, nakatitiyak ka sa iyong buhay na isusustain ka niya, i-guide ka niya, i-empower ka niya. Kaya nga, tama ang sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? Kaya kapatid, nandyan palagi ang Diyos sa buhay mo. Kailanman, di ka niya iniwan. Kasi, pinili niya na manahan lamang sa'yo. Kaya pangwalang hanggan ang relasyon natin sa Kanya. Biro mo ang Diyos, makakasama mo siya habang buhay. Amen. Dahil meron tayong Kristo sa puso natin, hindi na tayo mag-struggle. Na? Hindi na tayo mag-struggle sa ating sariling lakas at karunungan. Dahil alam natin, meron tayong paghuhugutan. Di ba? Meron tayong paghuhugutan. Yung mga limitasyon natin sa mundong ito, no? Siya po yung nagiging kalakasan natin. Kaya nga po, di ba? Ang sinabi doon sa Philippians 4:13, sabi niya, kaya mong harapin anuman ang iyong kalagayan dahil si Kristo ang nagpapatatag sa iyo. Amen? So anuman ang kalagayan mo, kaya mong pagtagumpayan niyon dahil si Kristo ang nagpapatatag sa atin. Amen? At sabi po sa Philippians 2:13, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagnanais, kayahan, para masunod ang kalooban niya. Siya pa rin ang nagbibigay ng kakayahan. Kaya hindi natin masasabing, hindi ko kayang gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi. Bakit? Sino ang nagbibigay ng pagnanais? Sino ang nagbibigay ng kakayahan? Ang Diyos pa rin ang nagbibigay para masunod mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Kaya hindi ka mag-i-struggle sa iyong pagiging Kristiyano. Ang hirap naman ang maging Kristiyano. Hindi mo masasabi yon. Bakit? Si Kristo ang nagbibigay. Dito ka huhugot. Siya ang nagbibigay sa iyo ng desire, pagnanais, at kakayahan para masunod mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Napakaganda ng ginawa niya sa buhay natin. Amen. So, kung meron man tayong mga limitasyon, no? Yung minsan, hindi ako nakapag-aral, o hindi ako nakatapos, o grade 6 lang ang natapos ko, no? Yung mga limitasyon natin dito sa mundo, meron tayong paghuhugutan dahil siyang karunungan natin. Siya yung wisdom natin, di po ba? Kaya nga yung mga weaknesses natin, siya yung magiging kalakasan natin. Kaya nga sinabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. Di ba? Sabi niya. So, tama. I can do all things through Christ who strengthen me. Tagumpay. Amen. Tagumpay. Dahil si Kristo, sa Kanya lahat magmumula ang lahat. Amen.
No? At dahil sa ating Panginoong Yesus, dahil nanahan siya sa atin, you receive the fullness of Christ. Ibig sabihin, tinanggap mo ang kabuuan ni Kristo sa iyong buhay. Kaya nga, as He is, so are we. Kung ano siya, ganun ka. You are coerced with Christ. You have received the identity of Christ. Amen. Kaya nga po, sa buhay natin, if we receive the fullness of Christ, we do not lack. Hindi na tayo mangangailangan pa. Dahil we receive the fullness of Christ. Amen. Hindi na tayo mangangailangan pa. Dahil tinanggap natin ang kabuuan ni Kristo sa buhay natin. Amen. No? Si Kristo, pag-asa natin. Dahil He is the source of our life. Sa Kanya nagmumula ang lahat. Diba? Yun ang sinasabi sa 2 Peter 1:3. No? Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan mo para ikaw ay mamuhay ng may kabanalan. No? Kaya nga po, He is the source. Siya lahat ang pinagmumulan. Kaya, kapatid, bilang anak ng Diyos, tinanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay makapamuhay ng may kabanalan. Amen. No? At Kristo ay nasa atin na. Nasa sayo na si Kristo sa iyong buhay. Mararanasan mo ang tunay na kapayapaan. Diba? Ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan, ito po yung sinasabi sa John 4:26, ang kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ang ibig sabihin, sa Kanya mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Wala sa mundo. Man, kahit anong gagawin natin pag meditate ng yoga, kahit anong gagawin natin maging alone sa dalampasigan para ikaw ay mapayapa, that is only temporary because the true source of peace is Jesus. Amen? Sa Kanya mo lang matatagpuan yung kapayapaan na kahit may gera, payapa ka. Kaya nga, hindi yon pwedeng makuha sa mundo. Sa mundo, kapayapaan, kapag maganda ang lahat, doon ka lang mapapayapa. Sa mundo, kapag walang problema, payapa ka. Kaya nga, yung kapayapaan na ibigay ng Diyos, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sa Kanya ka, siya lang, sa Kanya mo lang masusumpungan ang tunay na kapayapaan mo. Amen. Siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kagalakan. Yes, kahit libutin mo man ang buong mundo, kahit mag-shopping ka mang maghapon, pag uwi mo, malungkot ka pa rin. Bakit? Hindi temporary lang ang naibibigay ng mga material na bagay sa buhay natin. Dahil ang tunay na kagalakan ay kay Kristo lang matatagpuan. Amen. Sa Kanya lang. Kagalakan na kung saan kahit nandun ka sa sitwasyon ng suliranin, may kagalakan ka. Bakit? Dahil alam mo, meron kang Kristo sa buhay mo. Dahil alam mo, napagtagumpayan ng Panginoon yan, kaya mapapagtagumpayan mo rin. Dahil alam mo, siya ang patuloy na gumagabay sa iyo para pagdadaanan mo lang yan. Hindi ka dyan mag-i-stay, kapatid. Lakbangan niya yan. Amen. Hakbangin mo lang yan, kapatid. Lakbangan niya yan. Dahil magpapatuloy tayo sa ating journey dahil si Kristo ang gumagabay at kasama natin sa buhay. Amen. Hallelujah.
Siya lang, sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na pag-ibig. Amen. Huwag mong hanapin sa mundo ang tunay na pag-ibig. No, yung pag-ibig sa mundo, may kapalit. Ang pag-ibig sa mundo, pag may ginawa ka, kailangan sumunod ka, kailangan maging loyal ka sa Kanya. May kapalit. No? Pero yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa atin ay walang kondisyon. Amen. Walang kondisyon at hindi ito nagtatangi. Di po ba? Siya lang ang makakapagbigay nito. Sa Kanya lang natin makukuha ito. Hindi niya tinitignan ang ating shortcoming, ang ating pagkakamali. Dahil sadya siyang mabuti. Amen. Kaya, siya lang ang pinagmumula ng lahat ng ito. Kaya sa Kanya tayo, no, siya yung pag-asa natin sa buhay natin. And then, dahil si Kristo ay nasa iyo ang kapangyarihan at presensya ng Diyos, may guarantee ka. Kasi nasa iyo yung kapangyarihan na bumuhay na muli kay Kristo. Yun ang kapangyarihan na nasa atin eh. So may guarantee ka na ikaw ay mabubuhay na muli. The power that raised Jesus from the dead is in you. Kaya nakatitiyak ka, mabubuhay kang muli. Amen? Talagang meron tayong assurance talaga. Si Kristo talaga ang pag-asa natin sa buhay natin. Meron tayong magandang kalagayan sa Kanya. Amen. And in Ephesians chapter 1, verse 14, ang banal na Espiritu, ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinakako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, pupurihin siya. Amen. Yung banal na Espiritu, yung the Spirit of God, which is Christ, no? Ang katibayan na matatanggap natin yung mga pinangako ng Diyos. Kumbaga, mayroong garantiya, may nakadeposit na sa atin. May nakadeposit na sa atin na alam natin, yun ay mararanasan natin sa buhay natin. Amen. Yung sinasabi natin, lubos na kaligtasan, yung ating ma-redeem, yung ating body, no? Magkakaroon tayo ng glorified body. So yung sinasabi natin dito, no? Dahil nandyan sa atin ang Espiritu ng Diyos, alam natin, lahat ng Kanyang mga ipinangako, ito ay mararanasan natin sa buhay natin. Yun ang katiyakan. Amen. And then in Roma chapter 5, verse 2, sa pamamagitan ni Jesus, at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Dahil nandyan si Jesus sa iyong buhay, tinatamasa mo ngayon ang Kanyang biyaya. Yung biyaya na yan, it is permanent. Permanent ang biyaya ng Diyos sa atin. Naranasan mo, mararanasan mo, no? Naranasan mo, at mararanasan mo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen. At iyon ang pag-asa natin. Meron tayong pag-asa. Makakabahagi tayo ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kaya patuloy tayong nakafocus doon sa finished work of Jesus, doon sa tinapos na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. And then in Roma chapter 8, verse 10, pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang iyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Yes, alam naman po natin yung ating physical na katawan, it is still subject
to the effect of sin. No? Darating ang araw, mamamatay man tayo, pero yung Espiritu, no, na nasa atin, iyan ay mananatiling matuwid. Kaya nga, our righteousness is for eternity. Mananatili ka, matuwid ka ngayon, hanggang mawala ka sa mundong ito, yung Espiritu mo ay patuloy na magiging matuwid. Amen. So, matuwid ka na. Mula nung tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, matuwid ka na, and that is for eternity, unless you reject Christ as your Lord. Pero, hindi mawawala ang righteousness mo kung nagalit ka sa anak mo, nagalit ka sa kapitbahay mo. Dahil yung katawiran mo ay hindi mula sa iyong mga gawa. Ito ay mula sa ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya, kung titingnan po natin, napakaganda ng kalagayan natin. Di po ba? Si Kristo talaga yung pag-asa natin. Buhay yung pag-asa natin. Amen. Kaya tayo, yun ang nagmamotivate sa atin, sa ating araw-araw ng buhay natin, yung tinapos na ginawa ni Jesus sa buhay natin. Amen. Dahil may assurance tayo, may katiyakan tayo sa magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. In Roma 8:18, ang sabi niya, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Sa Ingles, ang sabi po niya, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen? Kaya kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo, huwag ka dyan mag-focus. Don't fix your eyes on your situation. Dahil tinanggap mo na ang dakilang papala ng Diyos sa iyong buhay. Dahil alam mo, higit pa sa iyong iniisip, pwedeng maranasan mo. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na kumikilos sa buhay mo. Amen. No? Kaya, huwag tayong mag-focus sa mga suliranin na yan sa buhay natin. Temporary lang yan. Kaya nga, fix our eyes on spiritual things. Hindi sa mga bagay dito sa lupa, kundi yung mga bagay na nasa langit, doon tayo mag-focus. Ang palagi mong makita sa buhay mo, kung ano ang kalagayan mo in the spirit. Lagi yung yun ang makita mo sa buhay mo. No? Yun. Napakaganda ng kalagayan natin in the spirit. At kailangan, dahil maganda, di po ba, sa atin, kung nasaan ang maraming ayuda, andun tayo. Pupunta ka. Kung nasaan ang magandang lugar, nandun ka, pupunta ka. Kumbaga, kung nasaan yung maganda, doon ka pupunta, di po ba? Kasi nais natin yung maganda eh. So kapatid, ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin, nung tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Kaya doon tayo mag-focus. Nandun ang kagandahan, ang pag-asa natin, kung anong ginawa ni Kristo sa buhay natin. Amen. No? Kaya sa last verse natin, Galatians 2:20, ang sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alin buhay niya para sa akin. Amen. Sinabi nito ni Pablo, no? Sabi niya, hindi na akong namumuhay sa aking sarili. Kaya kapatid, wag nating hukhayin yung buried, yung nailibing na old self natin. Wag na. No? Yung bagong buhay natin, which is in our born-again spirit, yun ang ating isa pamuhay. Dahil
kapag yun, doon tayo nabuhay, who we are in Christ, doon natin mararanasan yung sinasabing buhay na ganap at kasiya-siya. Amen? No? Kaya nga, kung titignan po natin, dahil napakaganda ng ginawa ng Diyos sa atin, lahat tayo ay makapapamamuhay ng may kagalakan, may kapayapaan, may katagumpayan sa buhay natin. Kung if we walk in the Spirit. Amen. Kung tayo mabubuhay sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Tandaan po natin, kapatid, ang pag-asa natin ay hindi natin matatagpuan sa labas. Kapag ikaw, ang pag-asa ko ay ang aking mga anak kapag sila ay nakatapos ng pag-aaral. Ang pag-asa ko kapag nasungkit ko ang pinakamataas na posisyon. Ang pag-asa ko kapag marami na akong mga investment sa buhay. Hindi yan ang pag-asa mo, kapatid. Hindi yan ang pag-asa mo. Amen. Ang pag-asa mo ay yung Kristo na nasa iyong puso. Kaya kung titignan natin, lahat tayo no? Lahat tayo ay napakaganda ng kalagayan natin. Amen. No? So, ang gagawin lang natin, you must rely on the Christ that is in you. Amen. No? Because He is your hope now. Siya yung pag-asa mo ngayon. Amen. Siya yung pag-asa mo ngayon, now and forever. Amen. Wala na tayong hahanapin pa dahil nasa atin na ang kaluwalhatihan ng Diyos. Amen. Ngayon, that Christ is in you, you are not waiting on God to deliver power. But you are learning to release the power of Christ that is already within you. Amen. Hindi ka maghihintay ng kapangyarihan ng Diyos. Kundi ang ginagawa natin, inahayahan nating ma-release yung kapangyarihan ng Diyos na nasa atin na para ito ay maranasan ng ating physical, maranasan natin sa buhay natin. Lahat ng nakaimbak sa ating espiritu, no? Yun ang pag-asa natin sa buhay natin. And through our faith, sa pamamagitan ng patuloy ng pagbababad ng salita ng Diyos, yun ang ating mararanasan dahil ito ang paniniwalaan natin sa buhay natin. Sabi nga, kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang mararanasan mo. Kaya, let us continually acknowledge, no? Mamuhay tayo sa Espiritu, mamuhay tayo na palagi ang acknowledge natin kung ano ang nangyari sa atin, the Spirit, who we are now in Christ. Amen. No? Focus lang tayo what Jesus has already done sa buhay natin. No? Focus tayo doon sa tinanggap natin sa puso natin rather than trying to God to get moved. Hindi na natin kailangan humintay ang Diyos. Kumilos na siya. Tapos na siyang kumilos. Amen? It is our part na kumilos. No? Tapos na siya eh. Ginawa na niya tayong maayos in the Spirit, ang ating kalagayan. Binigay na niya ang lahat. His power, His fullness of life, His supernatural life. Binigay na sa atin lahat. Tapos na siya. Ang kailangan lang natin, it is our part now. Kung ano ang tinanggap natin, ito ay maranasan natin sa buhay natin. Siya ang pag-asa natin. Amen. Kaya nga sa buhay natin, let us operate from the reality of Spirit. Let us operate for the reality of your spirit. Kung ano, no? Na meron kang Kristo sa buhay mo. Amen. Doon tayo mag-focus sa buhay natin. Amen. Patuloy lang po tayo sa ating mga daily devotion.
Alam niyo po, kapag maganda ang ating kaugnayan sa Diyos, sa ating daily devotion, sayos sa gusto mo, mag-GE ka. Hindi ka na kailangan pilitin mag-GE. Dahil meron kang magandang relasyon sa Diyos. Kapag magandang relasyon mo sa Diyos, sayos sa gusto mo, nandito ka kapag Sunday. Kapag magandang relasyon mo sa Diyos, sayos sa gusto mo, magmi-ministry ka. Kapag maganda ang kalagayan mo sa Diyos, sayos sa gusto mo, magbibigay ka. Byproduct lang yun eh. Lahat ng yun ay byproduct. Kung paano yung relasyon mo sa Diyos. Amen. Kaya napakainam po. No? Napakainam na patuloy lang po tayong mag-dwell in the Word of God para na sa gayon, ma-enjoy natin. Namumuhay na tayo sa kagalakan. Na-enjoy na natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Let us continue to fix our eyes on Jesus. He is our hope. Siya yung tanging pag-asa. Siya lang ang pinagmumulan ng pag-asa natin sa buhay. Ngayon, tayo po ba ay full of hope? Yes. Tayo po ba ay nakatitiyak ng tagumpay? Yes. Bakit? Nanahan na sa atin ang tagumpay. Nanahan na sa atin ang pag-asa natin sa buhay. Kaya ngayon, everyday, masaya tayo. Nabubuhay. Masaya tayo. May kagalakan tayo. May kumpiyansya tayo. May assurance tayo. May katiyakan tayo sa buhay. Because of Christ in us. Amen. Dahil si Kristo ay nasa sayo. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Binigyan mo kami ng pag-asa, Lord. You are our hope, Lord. Lord, minsan, ang dami naming inahanap sa buhay namin. Lord, pero Panginoon, kayo lamang po ang pag-asa namin. Dahil kayo lamang, Panginoon, ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan, tunay na pinagmumulan ng kagalakan. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang makapagbibigay ng pag-ibig na walang kondisyon sa amin. Tanging kayo lamang po, Panginoon, ang makapagbibigay ng tunay na pagmamahal sa amin. Kaya, Panginoon, we are blessed. We are blessed dahil natagpuan po namin kayo sa buhay namin. We are blessed dahil pinili mong manahan sa amin. Kaya, O Diyos, salamat po. May assurance kami. Dahil, Panginoon, kung anong meron ka, ibinahagi mo sa amin. Ang lahat, ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo, ang kabanalan mo, ang katuwiran mo, Lord, lahat, ibinigay mo sa amin. Kaya, Lord, salamat po. Mamumuhay kami, Panginoon, na nakadepende sa inyo. Mamumuhay kami, Panginoon, na nagtitiwala sa inyo. At alam ko, Panginoon, kung ano ang pinakaloob mo sa amin, patuloy po namin itong mararanasan. Dahil patuloy kaming magtitiwala at mananampalataya sa kabutihan mo sa aming mga buhay. We thank you, Lord, and we praise you. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God.
Amen. Yes, God. Eh, baka pupuno sa madali. Prepare para po natin, Diyos. Ano po natin? Hallelujah. Praise God. Kapatakilan ng Panginoon, tunay po. Patuloy tayong nabibigyan ng liwanag ng saltaan po. At nakita natin ang kalagayan yun, kung sino tayo, at bagong buhay na bigyan ng Diyos sa atin. Amen? So, sabi po sa John, chapter 14, punin ng Panginoon sa ginamit niya, si Ate G, Sir G, at ganoon din si kanyang mga kapamilya, punin ng Panginoon sa kanyang buhay. So, sabi po dito sa John 14, 19 to 20, kaunting panahon lang at hindi na ako makikita ng mundo. Ngunit makikita ninyo ako. Ngunit makikita niyo ako at dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Sa araw na yon, malalaman ninyo na ako nga ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin. At ako ay nasa inyo. Okay? So, sa verse 19, na kaunting panahon lang. Kasi po, John 14, dito natin makikita, ang verse 2, sabi niya, sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga silid. Okay? So, siya po yung malapit ng mamatay dito sa John 14. Kaya sabi niya, verse 1, huwag kayong bahala, huwag kayong matakot. No? Dahil sa aking Ama, sa tahanan ng aking Ama ay puno ng silid. At ang silid na yan ay kanyang ihanda para sa inyo. Sa English po, mansion. Ang mansion po ay hindi po literal na, alam natin mansion kasi malaki, no? Maraming kwarto, maganda. Hindi po. Ang sinasabi sa mansion, sa Bible, ay yung mga silid. Silid, no? Hindi po kubo, no? Silid yan. Okay? Kasi may katang, kahit na kubo, no? Di po gano'n ang sinasabi na sa Panginoon. So dito, makikita natin na kung saan kunti pa naman, di na ako makikita kasi mamamatay siya. Pero, dahil buhay siya, makikita natin siya. After 3 days, siya mabubuhay muli. Ngunit makikita niyo ako, no? Kunti pa lang, ang mundo ay hindi ako makikita. Kasi mamatay siya. Di na makikita ng mga tao ang Panginoong Jesus. Dahil mamatay siya physically. But, kunti pa lang, makikita natin siya. Sabi pa ng sumalagat, kasi sa kalung araw, after 3 days, siya mabubuhay muli. Ang mga manampalataya, kumikilala sa kanya, ay makikita siya. Saan? Sa Espiritu. So, sabi nga, ang pananampalataya ay makikita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita ng mata. Kaya you will see, makikita natin ang Panginoon, sa buhay natin, sa magitan ng pananampalataya, at ang pananampalataya, dumarating, sa magitan ng salita ng Panginoon. Sa magitan ng salita ng Panginoon, ang pananampalataya dumarating. So makikita mo ang Panginoon na hindi nakikita ng mata sa magitan ng kanyang salita at ang salita ay mamumunga ng pananampalataya at ang pananampalataya ay siyang nagbibigay ng kakaya para makita ang mga bagay na hindi nakita. Yan po sila sa Hebrew 11 verse 1. Okay? Okay, amen po At siya po ngayon ay bilang siya ay nabubuhay, siya'y buhay, sa Panginoon ay nasa kanyang Ama. Sa Panginoon ay nasa kanyang Ama. Dahil siya nabuhay na muli, siya ay nasa Ama, at kayo, ang mga namampatay sa Kanya, ay nasa Kanya rin. Nasa kay Jesus. Kung si Jesus ay nasa Ama, at ikaw ay nasa kay Jesus, so kasama tayo sa Ama. Hello? Kasama tayo sa Ama. At ang Panginoon ay sumasa akin, sumasa inyo. Ang Panginoon sumasa iyo. Kaya po yung preach po ni sa Ate G, Christ in you, the hope of glory.
So, Kristo ay nasa ating bubuhay. So, we are now intimate at personal na may ugnayan sa Panginoon, sa Diyos, sa magitan ng Panginoon. Okay? Hello? So, ang Diyos ay sumasa sa atin. Sa magitan ni Kristo. Amen? Kaya po, what an exciting life. Exciting ang buhay natin. Exciting ang ating pamumuhay sa araw-araw. Dahil ang Diyos ay sumasa sa atin sa magitan ni Kristo. Palapan natin yun. Yeah? So, it is amazing. Amazing po yung kamanga-manga. Ang Diyos na kilala mo mapapangyarihan, ang Diyos na nasa kanyang lahat, ay nasa buhay mo. Araw-araw, ang kanyang presensya ay kasama. Araw-araw, kanyang presensya ay aktibo sa iyong buhay. Kaya po, kamanga-manga yun. Wala nang ibang pwedeng ikumpara sa bahay na yun. Na kung saan ay Diyos ay sumasa akin, sumasa iyo. Araw-araw yan, di po siya, wala pong wagat o palto sa natin na ang Diyos ay umiwalay sa iyo o maalis sa iyo. Di ba? Kaya po di na nag-iisa sa ating mga buhay. At siya aktibo. Kaya maniwala ka't hindi, kapag tinanggap mo po, nasa iyo ang Diyos. Kaya pa, para lubuso natin paniwalaan, ay kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kaya napakalaga na pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon, hindi patungkol po sa lagi, ito gawin mo, ito patungkol sa Diyos. Patungkol sa kanyang pag-ibig. Ang salita yan patungkol sa kanyang minamahal ng mga anak. Yan po ang Bible. Kaya po mga kapatid, kapag iyan po ay ating patuloy na kilala sa ating mga buhay, tuloy nga pong wala nang ibang masaya sa buhay ng to, kundi ang anak ng Diyos. Amen! Tagumpay! Oh. Amen? Kasi nasa yung lahat. Kung ang Diyos ay lumikha ng langit at lupa, ay nasa iyo. Ano pa hanapin mo? Kasi is everything. Kaya po, pag-asa, pag-ibig, karangyaan, aliw, comfort, kasaganaan, pagpala, kagalingan, nasa kanya lahat. Kaya kapatid, nasa iyo na kaligayahan ng buhay. Nasa iyo ang pag-asa ng buhay. Nasa iyo ang liwanag ng buhay. Kailangan natin hindi nararasan yan. Kasi po, kailangan natin bigyan ng panahon ng ating sarili ang salita ng Panginoon. Dahil ang tao ay sangkap ng Espiritu, kaluluwa. Para maranasan natin ang kagalakan, kapayapaan na wala sa mundo, ang kasaganaan ay sa ating mga buhay maranasan, isang magitan ng salita ng Panginoon sa ating kaluluwa. Kung nung nasa Espiritu ng tao, ito Espiritu, ito kaluluwa, kung ano nasa Espiritu, maranasan mo, sa kanyang kaluluwa, ay sa magitan ng salita ng Panginoon. Kaya kapag ang kaluluwa mo ay puno ng kung sino ka, ang kaluluwa, ang ating will, ang ating mind, ang ating kalooban, ang ating desire, kapag ang ating kaluluwa ay napuno ng Espiritu, na kung ano tayo ngayong buhay natin, maranasan natin kung paano ang problema, hindi pa dumarating, ang mga bagay na hindi pa nating naranasan, ay naranasan natin. Kapag natatakot ka, kapag may problema kang iniisip, may sakit ka mo iniisip, di pa dumarating, naisip mo na, at naranasan mo na. Tatakot ka na. Nangamba ka na, nag-worry ka na, pero di pa dumating. Kaya po mga kapatid, ang mga bagay na hindi pa nakikita, pero sa magitan ng salita ng Panginoon, ang puso natin, ang ating kaluluwa, ang ating mind, ang ating kalooban, ay maranasan natin ang Diyos. Ang Panginoon, kanyang kagalakan, kasaganaan, kapayapaan, kagalingan, ay di pa tumo sa ating mga buhay.
sa kaluluwa natin, ang mind natin, ang will natin, kung nakagalakan, pag-ibig, kasganam, ang katawan ay susunod. Hindi ka, halimbawa ako, hindi, kapag tumayo ko at wala na paralyze, ay doon ako masaya. Hindi po, masaya na ako, kaya po, magkaroon ng kagalingan. Masaya na ako, kaya po ako po ay nagmamasyal. Hindi po, mamamasyal ako para maging masaya. Kundi dahil po, masaya ako, kaya gusto makita ang kalikasan ng Diyos. Sa bagitang nature, amen? Masaya ako, puno ko pag-ibig, kaya ako nagmamahal. Hindi magmamahal ka para makaranas ka pagmamahal. Kundi, naranasan mo pag-ibig ng Diyos, kaya po nagmamahal ka. Kaya mga bagay na tao, hindi na kabamahal, ay kaya mahalin. Kasi puno ka pagmamahal. Kaya kapag nahihirapan ka magmahal sa ibang tao, kasi po, kulang ka ng pagmamahal Diyos. Ayan? Kaya po mga kapatid, ang katawan ay sumusunod naman kung ano nasa puso, nasa ating kaluluwa. Amen? Kaya po nagtatrabaho tayo. Kaya tayo nagmamahal sa mundo kasi po para tayo maging mayaman, para po mahalin, para nasa pamahal. Hindi po. Tayo yun ay pinagpala niya, kaya tayo nagtatrabaho. Pinagpala na, alam natin ang ating lalinin, kaya tayo nagmagawa ng pagtatrabaho sa buhay. Di para po, makita natin ang purpose natin, makita natin ang lalinin pa na, ito lalinin pa na, di po, dahil alam mo ang lalinin pa na, kaya po nagtatrabaho ka. Alam mo na ikaw ay pinagpala, kaya ka nagtatrabaho. Amen? Di para pagpalain, hindi po. Si Kristo ang inyong pagpala. Si Kristo ang inyong regalo. Si Kristo ang inyong kasaganaan. Kaya nasa iyo ang lahat ng bagay sa buhay mo. Dahil si Kristo, ang Diyos ay nasa buhay mo. Hallelujah, palakpan natin manam. Hallelujah. Amen. Talo, tayo. Sabi natin, 1, 2, 3, tagumpay. Tagumpay. Amen. Kaya tagumpay nasa atin dahil si Kristo ay nagtagumpay nasa lahat ng bagay sa mundo. Hindi pa lang tayo magtatagumpay, kundi kailangan natin paniwalaan ang si Kristo ay natin mabuhay. Sa magitan ng sarang panom, tunay nga po, tagumpayan tayo. Kaya tayo pa sama-sama, tulong-tulong ng ating salita, ang sarang panom ay patuloy na magbabaw sa ating mabuhay. Kaya tayo patuloy ng palakasan. Lord, we thank you. We give praise, we give glory, O God. Hallelujah. Let's praise the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Oh, praise the Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Yes. Your praise. Oh, Lord, our God. Oh, praise Hallelujah. the name Yes. of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, Yes. oh Lord, our Hallelujah. God. Oh Lord, our God. Yes. Hallelujah. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, napakaganda, Panginoon, ng buhay namin. Napakaganda, O Diyos, ang aming pag-asa. Napakaganda, Panginoon, aming kalagayan. Dahil sa inyo, Panginoon, nimatay ka doon sa krus para sa amin. Binilik mo ang kalagayan ng tao. Ang paano mo siya nilikha noon ay ngayon ibigay mo ang buhay na nakadesenyo para sa tao. Purpose mo, layunin mo sa tao. Lord, we thank you. We are so overwhelmed. Kami punong-puno kami
nag-umabaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Punang pasalam, punang papuri sa inyo, Panginoon. Punang katakilaan ng aming mga puso dahil sa inyo, Lord. Tunay nga po, we can express our thanksgiving, our love to you, Panginoon. Kung gaano kalaki ka, kamanga-manga sa aming mga buhay. Lord, kaya Panginoon, sama-sama napatuloy namin papasalamat kayo, papurihan, Panginoon, kung gaano kakadakila, Panginoon. Lord, we thank you so much. We give praise and glory, O God. Thank you, Lord. Oh, Lord, salamat sa iyo. Kayo namin sa likod, Panginoon. Salamat sa kayong buhay, salamat sa pamilya. Salamat, Panginoon. Lord, we thank you, Lord God. Ang tunay nga po, kaya umikilos, Panginoon, sa buhay namin. Lord, salamat po, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, na inilihan mo para sa amin, Panginoon, ay napakalaki, Panginoon. Napakalawak, Panginoon. Napakalalim, Panginoon. Pero Lord, alam po namin, nasa amin na lahat dahil sa inyo. We give praise and glory to the Father, Son, and Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. God bless you all.